Samantala, bago po umuwi ng Pilipinas, umabot sa halos $1 bilyong ang halaga po ng mga investment na naisara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita naman sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar. Maliban sa usaping pangkalakalan ay tinalakay rin po ang kampanya ng pamahalaan kontra sa terorismo. At mula po naman sa Qatar, narito ang unang balita ni Emil Sumangil. Bukod sa paglulunsad ng mga programang magpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at ng mga bansang binisita ng Pangulong Duterte dito sa Middle East, tinalakay din ng ating pamahalaan sa mga opisyal ng Saudi Arabia at Bahrain ang kampanya kontra terorismo, partikular ang banta ng teroristang grupong Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Well, I have met with my counterpart in Saudi Arabia as well as in Bahrain. But that is as far as I could disclose to you. These things are introductory as well as working exchange in general. Nothing definite and particular. Ayon kay Esperon, nakarating na ng Israel at nasa kustudiya na ngayon ng mga opisyal ng bansang Kuwait, si Hossein Al-Dafiri at ang umano'y asawa nitong Syrian na si Rahaf Zina. Sila ang mag-asawang miyembro raw ng ISIS na inaresto ng mga otoridad sa BGC Taguig dahil sa kasong overstaying. Kaugnay nito, patuloy na iniimbestigahan ng ating Department of Justice ang pag-aaring kumpanya ni Al-Dafiri na Winston Q8. Ang kumpanyang ito ay isa sa mga nagpoproseso umano ng authentication ng labor at medical documents ng mga kababayan nating magtatrabaho sa Kuwait. Una na raw sinuspindi ng ating Department of Health Pebrero noong 1 taon ang operasyon ng 8 klinika ng Winston Q8 dahil sa mga questionabling paniningil nito ng kung ano-anong fee sa mga aplikante. Minus the security aspect of it, I will not delve too much on that. As I would like to look at it as simply a process of recruitment and health processing. Handa rin daw ang Pilipinas na magpadala ng tropa ng militar sa Middle East kung kinakailangan. Makakatulong din daw sa kampanya kontra ISIS ang pagbubukas sa ating bansa ng Salam Television para lalong mapagyabong ang palitan ng balita at impormasyon sa pagitan ng Pilipinas, Bahrain at Saudi Arabia. We all know that the fight against terrorism is not limited to guns and bullets. It's an ideological war. And we are talking about information that we can disseminate in the Muslim area in the Philippines. Sabado ng hapon dito sa Qatar, humarap si Pangulong Duterte sa Filipino community. Mga kapuso, alas 3 ng hapon dito po sa Lusail, Qatar. 3 oras pa ang event ng Presidente pero kung makikita nyo ating mga kababayan, nakapila na ho sa ilalim ng arawan. Gustong-gusto nilang makita ang Pangulo. At ang una nilang kahilingan, ano, kababayan ko, ang gusto mong iparating sa Presidente? Naging maayos ang ating pamumuhay dito. At ang lalong-lalo na sa katulad yung may kapansanan dapat hindi nagtatrabaho dito. Sa pagbisita ng Pangulong Duterte sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar, umaabot sa $925 million na halaga ng investment deals na maghahatid ng halos nasa 62,000 trabaho para sa mga Pilipino ang nilagdaan sa pagitan ng ating gobyerno at mga negosyante dito sa gitnang silangan. Mula sa Doha, Qatar, Emil Sumangil, GMA News.